number 1 yan mga kapatid sa panahon ngayon. Kaya kung tayo mga kapatid hindi tayo binuksan ng ating Panginoon, yung ating spiritual na paningin mga kapatid, sigurado hindi natin titiisin yung ganitong paglilingkod mga kapatid. Kasi doon tayo makakapupo sa mga bagay na kayang makita lang nung paningin ng mata. Kaya pinupuri ko, pinasalamatan ng Panginoon. Tulad nga ito, kahit ito yung aking balakang mga kapatid, ay hindi ko nga maintindihan kung bakit. Ang tagal na. Pero kapag siya nilot, parang maganda na yung pero pagka ilang araw, ganun pa rin siya. Para talagang mayroon nakatusok doon. Angat mo man, ituon mo man siya, masakit siya. Pero hindi yun makahadlang mga kapatid na paglingkod sa ating Panginoon. Kasi nakikita ko yung mga nauna sa ating mga kapatid, dinalaan na nga sila napatayin kung ano mang uring pagpatay sa kanila. Kung hindi sila tumalikod sa panampalatayang tulad nito, ay hindi man nila pinaghinayangan yung kanilang buhay mga kapatid. Kaya ganon din naman tayo mga kapatid sa paglilingkod ng ating mga Panginoon. Kung sila na tinawag din ng ating mga Panginoon ay nakapagti sila hanggang kamatayan, tayo rin ay ganon din mga kapatid. Kaya pinupuri ko at salamatan ng ating mga Panginoon sa magang ito dahil sa kanyang kabutihan sa ating mga kapatid. Mayroon pa po ba sa inyo mga kapatid na magpapatotoo sa kabutihan ng ating mga Panginoon? Handog awit mga kapatid. Kung wala naman mga kapatid, ay ating binigay binabalik ang pagkakataon ng pagprito sa ating mahal natin pastor. Amen, salamat Brad. Amen, at ako rin po ay magpapasalamat sa Panginoon sa panibagong taon na binigay ng Diyos po. Amen, 30 na po ako nung 2. Amen. Praise God. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko kay sister, dapat di mo na pinost kasi bawat magbabati sa akin nun, re-replyan ko. Kaya pagka madami, sabi ko na, salamat po sa lahat ng mga bumati. Amen. Okay, salamat sa biyaya ng Panginoon mga kapatid. At kaya sabi ko nga hindi po tayo nananatili dahil sa malakas tayo o kung ano man, hindi dahil yung hinawakan tayo ng Diyos. Kasi kung hindi tayo hawakan ng Diyos mga kapatid, hindi tayo makapanatili. Amen. At sabi nga ng mensahero, there is no such thing as holding on. Hawakan mo lang ang Panginoon, hindi. Ang Panginoon ang dapat tumawak sa'yo. Kasi anytime na gusto mong bumitaw, pwede kang bumitaw. Diba? Pero pagka ang Panginoon ang humawak sa'yo, kahit anong gawin mo, saan ka man mapunta, saan lugar ka man dalhin ng Panginoon, diba? Hindi ka niya tatantanan. Hallelujah. Hanggat di niya nakukuha yung attention mo. Amen. So, tuloy lang natin ito mga kapatid. Nandito na tayo sa Restoration of the Bride Tree. At Lord willing, pagkatapos nito ay dapat sana pagkatapos nito yung restorer, yung mensahero, pero baka lampasan na natin yon. Pagkatapos ay rapture at papasok tayo sa 70 weeks of Daniel. No? So, sa 70 weeks of Daniel, makikita natin yung sequence of events. Ano ba yung tayo ng pastor nyo? Praise God. No? So, dito po ay inilalatag natin yung doktrina. Ang naglalatag ng doktrina, walang iba yung kundi pastor. No? So, sabi ko nga mga kapatid, kung ang pananaw natin ay magkaiba na, baka hindi na ako yung pastor nyo. Diba? Praise God. Kaya nilalatag ko ito sa pamagitan ng mensahe, sa pamagitan ng Biblia, para makita nyo mga kapatid kung ano yung tayo ng pastor nyo at ng church. Praise God, para makita natin ng mas malinaw. So dito, basahin lang natin, pwede ba tayong tumayo mga kapatid? Basahin lang natin ulit yung Joel chapter 1 verse 1 to 4. The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children and their children another generation. That which the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left
hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Sabi niya sa Joel chapter 2, 25 to 26, and I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar, and the palmer worm, my great army which I sent among you, ye shall eat in plenty, and be satisfied. And praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong biyaya. Salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Samahan mo nawa, Panginoon, ang iyong gawain. Samahan mo, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. Nauhumi po ng mga puso, Panginoon. Magbukas ng mga mata, Panginoon. Maging makita namin ito ng malinaw, Panginoon. At makita namin, Panginoon, ang aming panahon na kinabubuhayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Muli, nangat namin mga pangailangan, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Ngayon po tayo, mga kapatid. So dito nakita natin nakaraan, 'di ba, yung doktrina ng restoration. So dito pinakita natin hindi ito literal na halaman kundi yung mga kapanahunan yung nawala. At nakita rin natin sa Seven Church Ages bakit nagkaroon ng Katoliko, ng Protestante, ng Lutheran, Methodist at Pentecostal, paano umusbong ito. At tayo po ay nandito sa panahon ng Pentecostal. Pentecostal age, which is the Laodicean age. No, kaya minsan pag tinatanong tayo, mga kapatid, ako pag tinatanong, anong religion nyo? Diba? Lagi ko sinasabi Pentecostal. Bakit? Kasi ito yung Pentecostal age sa panahon natin. Kasi minsan ang hirap ipaliwanag, diba? Pero maganda rin minsan pag sinabi mong end time message believer ka, magtatanong yung tao. Diba? Anong end time message believer? Diba? Praise God, sasabihin mo, ganito, ganon, papaliwanag mo, o may mga talata ka, o kung ano man, at least, minsan, maganda rin na sabihin mong ganon. Bakit? Kasi makakapag-open ka ng usapan. Praise God, no? So, dito natin nakita, mga kapatid, paano nag-usbungan yan, bakit iba-iba yung pagpupuri, iba magpuri yung Baptist, iba magpuri yung Methodist, iba magpuri yung Katoliko, maging yung mga Pentecostal. At sa atin, iba rin tayo. No, hindi tayo katulad magpuri ng mga Pentecostal. No, dahil nga mga kapatid, tanda natin, diyan nga tayo tinawag palabas. Praise God, no? Kaya nga minsan, kaya nga madalas meron tayong mga songbook, diba? May hymnal tayo, yung inawit natin. Mawit din tayo ng mga awit na mga nasa Pentecostal din, pero tanda natin yung tempo niyan, yung way ng pag-awit natin yan ay nakahalin tulad dapat doon sa ating songbook. Praise God, no? So, dito nakita natin yung restoration sa Old Testament, sa Book of Joel, nakaprapisa yan, hinuhula yan, na mayroong pagsasahuli ng lahat ng bagay. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, meron talagang restoration na magaganap. Praise God, dahil hinula ng Biblia yan sa Joel. Pagdating naman sa Acts, nakita rin natin, kasi pag maglalatag tayo ng doktrina 2 or 3 witness, 2 hanggang 3 talata yan. Hindi po pwedeng isa lang. Praise God, no? Kaya dito, nakita natin yung doktrina ng restoration. Acts 2, Acts 3, 21. Diba? Na si Kristo'y tatanggapin ng kalangitan, hindi siya makakabalik hanggat hindi nasasauli lahat ng bagay. Praise God, no? Kaya nga maraming Kristiyano, mga kapatid, ay nagsisi. Diba? Pero hindi sila na-restore. Kaya nga nung si Abraham, mga kapatid, ay pumunta doon sa lugar ni Abimelech, hindi ako magkamali, di ba? Kasama niya yung asawa niya, si Sarah, at yun yung panahon na nag-body change sila, bumata ulit sila, at inayos ng Diyos yung sinapupunan ni Sarah. At pagkatapos, nung makita nga ni Abimelech, anong sabi ni Abimelech? Pagkagandang babae, di ba? Gusto niyang gawing asawa, gusto niyang pakasalan, di ba? Pero anong pagdating doon, sabi nga ni Abraham, sabihin mo, kapatid kita ha, di ba? Totoo naman, magkapatid sila, di ba? Pero hindi niya sinabing asawa niya. Kasi kung ako magkamali ay half sister ba o basta magkapatid yan sila eh. Diba? Kaya makita natin mga kapatid doon sa punto na yon ay kinuha ni Abimelech, mga kapatid, si Abraham, si Sarah na mapangasawa. Pero dahil si Sarah ay mayroong respeto sa asawa niya, nagpailalim siya kahit alam niyang mali. Diba? Mali yun eh, na magsisinungaling sila. Siya, sino nagturo? Yung asawa niya. Yung asawa niya, propeta yun. Diba? Pero mapansin niyo mga kapatid, doon sa punto na yun mga kapatid,
No, doon nagpakilala ang Diyos at sinabi niya kay Abimelech, mga kapatid, sinabi ng Diyos kay Abimelech, yung babaeng kinuha mo, asawa yan ng propeta ko. Diba? So makita natin kahit anong sirkumstansya ng buhay natin, minsan may mga desisyon yung asawa natin na hindi tayo sangayon. May mga desisyon yung asawa natin na tila baga ay mali, di ba? Pero dahil nagpapailalim ka sa salita ng Diyos, dahil sabi ng Biblia, ay magpailalim ang asawang babae sa lahat ng bagay sa kanyang asawang lalaki. At dahil nagpailalim si Sarah, anong nangyari? Nirescue siya ng Diyos. Diba? At pagkatapos, doon nga sa panahon na yun mga kapatid, diba? Sabi nga ni Abimelech, Panginoon, alam mo na hindi ko alam. Alam mo yung laman ng puso ko. Diba? At si Abimelech, sabihin natin, naglilingkod din sa Diyos. O sabi natin, may magandang puso siya. Diba? Pero sabi nga ng Diyos, sige, pero ibalik mo yung asawa, ba? At pagkatapos, magpa-pray ka doon sa asawa niya, sa propeta. Praise God. Kaya makita natin, mga kapatid, nagsisi ba si Abimelech? Nagsisi siya. Diba? Pero kailangan niyang ibalik yung asawa. Marami sa atin minsan, nagsisi tayo. Pero na-restore ba tayo? Diba? Praise God. Nakabalik ba tayo sa ating Diyos? Nakabalik ba tayo sa paglilingkod sa ating Diyos? So, hindi sapat na magsisi lang tayo. Kung totoong nagsisi tayo, sabi nga, tatalikuran natin yung kasalanan natin at pupunta tayo sa ating Panginoon. Praise God. Kaya dito malinaw yung restoration. So, bibilisan ko na lang, hindi ko na to babasahin ulit yung mga illustration na lang. Para makita lang natin. Hanapin ko lang. So kasi pag hindi natin ito nakita mga kapatid, mahihirapan tayong tanggapin yung mga susunod na mga doktrina. Bakit? Kasi kailangan muna natin makita merong nawala. Diba? Yung may tinatag na iglesia ng Diyos, ang problema, ito ay kinain ng 4 na kulisap. Hanggang ang tira sabi nga natin, ay ugat na lang. Diba? At kaya nga, kailangan na isauli ito ng Diyos paunti-unti. Praise God. At pagka naisauli ito ng Diyos, mga kapatid, doon sa dulo, yun ang masarap kasi sa dulo, doon mo makikita yung bunga. Praise God, no? Dito, ito yung original church, nakita natin. Diba? So yan yung original na tanim ng Diyos, pero dumating ang panahon, kinain yung bunga. Praise God. Ayan, so mayroong 4 na kulisap. 4 na stage. Isang insekto ito, mga kapatid, na nasa 4 na anyo. Palmer worm, locust, cankerworm, at caterpillar. Kaya yung unang kinain ay yung bunga. Praise God. Kaya nga sabi nga, kaya tandaan natin mga kapatid, pagka, di ba, sabi kasabihan tayo, pagka yung puno maraming bunga, binabato lagi yan. Praise God. Bakit? Maraming bunga eh. Kaya makita natin dito, una, ang nangyari ay kinain yung pag-ibig. Yung bunga. Ano yung pag-ibig? Yan yung, sabi nga, unang bunga ng Espiritu ng Diyos. Kaya sa unang iglesia, ang tinanggal, mga kapatid, ay leadership ng Diyos. Nung tinanggal yung leadership ng Diyos, diba? Anong nangyari? Pinalitan niya ng leadership ng tao. Noon, Diyos ang pumipili, ngayon tao na ang pipili. Praise God. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, minsan may mga taong tinawag ng Diyos. Makita natin yung mga tinawag ng Diyos, minsan yun yung ayaw ng mga tao. Yun yung mga sa paningin ng tao hindi qualified. Praise God. At yung mga, minsan yung mga gusto naman ng tao, yun yung sa paningin naman ng Diyos ay hindi qualified. Makita natin, kaya nga, diba, anong unang inatake? Gusto pag-aral natin sa 7 churches, mga ministro. Kaya sabi ni Pablo, pagkamatay ko, may papasok sa likod ko na mga asong lobo na hindi papatawarin yung kawan. Kaya sabi niya, pag-alis ko, sabi niya, kaya sabi niya, kung meron mang dumating na mangaral ng ibang Isus, ibang espiritu at ibang gospel, huwag niyong tanggapin. Praise God, ganito rin sa panahon natin. Diba? Hindi lahat na nangangaral ng gospel ay gospel na totoong gospel yung dala-dala. Diba? Kaya nga ano ba yung gospel? Yan yung magandang balita. Sa panahon ni Noah, mayroong magandang balita. Diba? Nauna yung magandang balita. Diba? Anong sabi ng Diyos? Winarningan muna si Noah. Uulan.
Sabi niya, gumawa ka ng arka. Bakit? Kasi paparusahan ko yung tao. Ba? Magkakaroon ng baha. Yun yung gospel, yun yung magandang balita na ano, may provision ng Diyos. Kahit na ang Diyos ay magbigay ng judgment, may provision ng Diyos. Diba? Praise God. Kaya nga sabi nga, pagdating ni Pablo, sabi niya, this is the gospel. Diba? The power of God unto salvation. Ano yun? Si Kristo yung namatay, nilibing, at muling nabuhay. Praise God. Kaya nga dito nakita natin, kailangan tayong mamatay sa kasalanan natin. Kailangan tayong mabautismuhan ng tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. At kailangan nating tanggapin yung Holy Spirit para makapanibago tayo ng buhay. Amen. Diba? So sa bawat panahon mayroong gospel. Ano yun? Yun yung magandang balita sa bawat panahon. Kaya sa panahon natin mayroong gospel. Ano yun? Yun yung mensahe. Kasi kahit maraming taong naniniwala si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay na maguli. Pero hindi tinatanggap yung salita ng Diyos sa panahon natin. Diba? So sa madaling salita, mga kapatid, ibang gospel yun. Okay, dito pumasok din yung deeds of Nicolaitan. Diba? Tinataas yung tao. Ngayon, hindi ka pwede maging pastor pag wala kang pinag-aralan. Diba? Hindi ka pwede maging pastor pagka wala kang lisensya, wala kang ID, praise God. Hindi ka pwede maging pastor pagka, sabi nga, hindi ka marunong manalita, hindi ka marunong manamit. Diba? Lahat ng mga bagay na yun ay walang problema kasi tayo, rehistrado tayo, may ID tayo, diba? Bakit? For legal purposes lang yan. Diba? Kaya pag nakamit tayo ng mga pastor na walang mga ID, hindi natin tinatrato sila na mababa sa atin. Diba? Praise God. So makita natin, ganyan yung nangyari, kinain, diba? Nawala yung bunga. Yun yung unang age. Pangalawang age, diba? Ano nangyari? Yung sumunod na pinuntirya ay yung mga believer. Pinagpapatay yung mga believer. No? Minsan panoorin natin yan. Tingnan nyo sa YouTube minsan, yung sa panahon ni Emperor Nero, kung paano pinatay yung mga Kristiyano. O minsan basahin nyo yung 10 primitive persecution ng Christian. Diba? Yung mga Kristiyano, binabalat ang buhay, praise God, pinapahila sa kabayo, para lang itanggi yung pananampalataya. Diba? Praise God, at para hindi umaten sila ng gawain, para lang itanggi nila si Kristo, pero sila ay naninindigan. Praise God. At pagkatapos dito sa panahon na to, nagtanim ng kapaitan sa loob ng iglesia, kaya na nagkaroon ng dalawang grupo, di ba? Isang itim at isang puti. Isang nasa Diyos at hindi sa Diyos. Praise God. At yung mga nasa Diyos at hindi sa Diyos, mga kapatid, lagi ang mayroong enmity. Kasi nakaprophesy yan eh. Diba? Yung binhi mo at ang binhi niya ay mag-aaway. Diba? Kaya yung binhi ng Diyos at yung binhi ng, praise God, ng kaaway ng demonyo, yung mga anak ng Diyos at anak ng demonyo, mga kapatid, anak ng Diablo, mag-aaway yan. So nakita natin, kaya nga pag hindi natin, di ba, nakita yan sa Genesis, mahirapan tayong tanggapin na mayroong dalawang grupo. Mayroong sinagoga ni Satanas. Praise God, pagka hindi natin nakita. Kaya inumpisa natin sa Genesis. Kasi pagdating sa Genesis, pag naging malinaw yun, mga kapatid, magiging malinaw ito. Kaya lagi, sa Biblia, laging mayroong dalawang grupo lang yan. Sa Diyos at hindi sa Diyos. At minsan, mas relihiyoso pa nga yung mga hindi sa Diyos, yung mga Pariseo. Diba? Praise God. Kaya dito, sa pangalawang age, yung kinain ay yung dahon, yung fellowship. Diba? Tinanggal yung fellowship sa mga mananampalataya. No, kaya nga makita natin, mga kapatid, hindi ka pwedeng iligtas ng Diyos. Sinasabi natin na iligtas tayo ng Diyos tapos wala kang fellowship. Hindi ka nakikipag-fellowship, ikaw lang mag-isa, di ba? Wala kang, tapos wala kang home church. Hindi po pwedeng gano'n, mga kapatid. Dahil ang buong purpose ng kaligtasan ay fellowship. Kaya nga tayo niligtas ng Diyos para magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya. Diba? Kaya niya binubuo yung dugo niya para tayo ay malayang makalapit sa Kanya. Praise God. Kaya makita natin, mga kapatid, sabi nga ng Biblia, sabi ng mensahe, sa kanilang mga bunga, doon mo sila makikilala. Hindi doon sa mga sinasabi natin, hindi doon sa mga confession natin. No? Kaya dumating yung pangatlo, mga kapatid, dito naman sa pangatlong age, dito na nag-umpisa, sabi nga, ang pangatlong age ay thoroughly married. Pergamos. No? Yung dating sinagoga, naging luklukan ni Satanas. Praise God. At pagkatapos, dito na nag-umpisa, natanggalin nila yung balat nung puno ng bride tree. Bakit? Kasi dito, tinanggal nila yung balat, tinanggal nila yung covering,
pinalitan nila ng panibagong covering. Bakit? Kasi dito, mga kapatid, lumitaw na yung mga pagtuturo nila. Pinagpapalitan nila. Dito lumitaw yung Baalamism. Anong Baalamism? Substitution. Diba? Pinalitan nila yung birthday ng Diyos ng araw, ginawa nilang birthday ni Kristo. Diba? Si Diana, pinalitan nilang si Mary. Yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Panginoong Isus, pinalitan nila sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo. Diba? Praise God. At kung ano-ano pa yung ginawa nila, mga kapatid, diyan pinagpapalitan nila yung purong aral ng Diyos. Kaya dito, mga kapatid, sabi nga, nag-asawa yung church state. Kaya sa panahon na to, mga kapatid, walang magawa yung mga Kristiyano. Bakit? Kasi binabackupan sila yung maling aral at yung maling iglesia, binabackupan sila ng gobyerno. Praise God. No? Kaya yung mga Kristiyano ay walang magawa. Praise God. Kinukumpis kayo mga pag-aari. Praise God. Kapag ka medyo yumaman ka dun sa mga praile sa panahon na yan, sasabihin nila, isa kang witch o isa kang ano sabi nga, heretics yun. Pag kulto ka na. Diba? Praise God. Kaya dyan dumating yung pangatlong insekto. Diba? Kaya inubos niya yung balat. Kasi yung balat, yung doctrine niya, yung covering. Praise God. At sumunod, diba? Pang-apat na age. Kaya, anong age to? Thyatira. Praise God. Ang ibig sabihin ng Thyatira ay dominating female. No? Kaya nasabi nga ng Biblia, mga kapatid, sabi din ng mensahe, tanda natin, sabi ng mensahe, the greatest curse on earth is dominating female. Pagka yung babae nagdo-dominate, mga kapatid, praise God, sabi niya, that is the greatest curse. No, here on earth. Kaya dito dumating ang panahon na mas naging makapangyarihan yung iglesia kaysa sa gobyerno. Diba? Kaya noon sa panahon ni Rizal, dito natin nakita yan Panahon ni Rizal, yung mga praile makapangyarihan, walang magawa yung mga gobernador silyo. Diba? Kaya yan ay inilagay ni Rizal sa kanyang sulat. Praise God, no? Kaya pagbabasahin natin yung No Limitang Ire na uncensored, o yung hindi edited, yung original version, makita natin, ipinapakita niya o ine-expose niya, mga kapatid, yung kabulukan ng simbahan sa panahon na yan. No? Praise God. At dito rin dumating ang panahon, mga kapatid, tinanggal nila yung mediatorship ng Diyos. Ba? Ang namagitan na ay simbahan. Kaya dito, mga kapatid, sa atin, sabi ko nga, walang ibang pwedeng mag-pray sa pamilya niyo kundi kayo. Diba? Bakit? Pamilya niyo yun. And sometimes, nilalagay natin sa prayer request, pinapag-pray natin, di ba? Pero kung meron mang taong may obligasyon para sa pamilya nyo, kayo yun. Kayo dapat mag-pray nun. Kayo dapat ang mamagitan doon. Di ba? Praise God, hindi mas malakas yung prayer ng pastor, pare-pareho lang tayong tao. Di ba? Kaya nga, yung Holy Spirit, pag kayo kinabautismo ng Holy Spirit at yung pastor na bautismo ng Holy Spirit, pareho Holy Spirit yun. Walang kaibahan yun. Ang pagkakaiba lang, minsan yung pananampalataya mo. Diba? Minsan nga, mayroong tao na may gift Hindi pastor yan. Pagka nag-pray, gumagaling ka agad. Instant. Diba? Praise God. Pero depende yun sa kaloob ng Diyos at depende sa pananampalataya natin. Praise God. Kaya dito rin, sabi nga, pumasok yung doctrine of Jezebel. Bakit? Dito na siya nagturo ng mga katuruan na wala sa Biblia. Diba? Pag ang isang iglesia nagturo ng katuruan na wala sa Biblia, yan yung kulto. Kasi akala nila pag may propeta, kulto Diba? Minsan pagtatanungin, may propeta kayo, kulto kayo. O minsan nga, pag nagparehistro ka na direct doon sa... Kasi ang naging problema sa panahon natin, mga kapatid, yung mga churches, minsan kasi sindikato diba? Yung nakaraan doon sa... Yung naka-MJS. Sino nga yun? Yung Agila. Diba? Senior Agila. Registered ata sa SEC yun Diba? Registered sa SEC, tapos siya yung parang pinaka-propeta. Diba? Kaya minsan pagka-registrado ka sa SEC na ikaw yung, kasi ang labas sa SEC, pagka-registered tayo, ang labas doon, parang ako yung founder. Kasi ako nagparehistro. Diba? Kaya isipin nila, kulto tayo. Diba? Pero hindi ganun. Ang kulto, pag sinabi mong kulto, mga kapatid, ang katuruan niya na wala sa Biblia. Praise God. Kaya minsan sabi nila, kailangan mo magpa-umbrella, kailangan mo na, tawag dito,
huwag ka magpaparehistro ng direct, kailangan mo magpa-umbrella kasi lalabas para kang pulpo. Diba? Hindi ganun. Kaya maraming mga churches, nagpapa-umbrella sila. Diba? Umbrella sila, pare-pareho ng pangalan yan worldwide. At pagkatapos, lahat ng turo nung nasa taas, yun din ang turo nung nasa baba. At the same time, magbibigay yan, kung hindi ako magkamali, nagbibigay yan ng tithes of tithes doon sa main. Tayo wala tayong main. Ang headquarters natin, sabi ng mensahe, Holy Spirit. Diba? Sabi nga ni Brother Bana, mga headquarters natin, nasa langit. Diba? Praise God. Kaya tayo, hindi tayo nagbibigay ng tithes of tithes kahit sa church. Praise God. Minsan may bibisitang ministro, minsan sa mga kasama nating manggagawa, doon tayo nagbibigay ng tithes of tithes natin. Diba? Praise God. Yung tithes po na natatanggap po, binabawasan natin yan ng 10%. Tinatabi ko po yan doon sa bahay. No? Pagkatapos, pagka meron, kasi wala tayong office eh. No, pagka merong bisita, katulad na nakaraan, dumating si Pastor Tomas, dumating si Pastor Dondon, sometimes yung mga pinanggagastos natin doon ko kinukuha. Diba? Kasi para yun sa pastor talaga. Para yun sa mga manggagawa, hindi lang pastor. Minsan may mga evangelist darating dito. Diba? O minsan mga kasama natin sa church. Praise God, doon natin kinukuha yan. Para yan sa lahat. Kasi pagdating sa Old Testament, mga kapatid, yung ikapo nila, hindi lang yun napupunta sa isa eh. Sa lahat yun. Diba? Praise God. Kaya kapag dating sa mensahe, sabi ni Brother Banam, dalhin nyo yung inyong ikapo doon sa inyong home church at pagkatapos, yung tithes of tithes na nakukuha ng pastor, mga kapatid, binibigay yun doon sa ibang mga ministro. Praise God, no? So, ganun yung sistema nun. No? Kaya pagdating po dito, mga kapatid, kaya nga, minsan pagka titignan mo, gahibla lang ng buhok yung pagkakaiba natin sa kanila. Diba? Pagka-registered sila, registered din tayo, halos pareho yan, mga kapatid. Pero lahat yan ay for legal purposes. Praise God, no? Hindi natin sinasakop sila Pastor Wesley, hindi natin sinasakop yung ibang churches, diba? Wala, at hanggat maaari, hindi natin ako personally, hindi ako sang-ayon na magpapa-affiliate ka tapos dadalhin mo yung pangalan ko, diba? Pangalan ng church. Siguro kung papahiramin ka ng mga certificate na yan, mga anong tawag yun, birth certificate, baptismal certificate, dedication certificate, okay lang yan, diba? Pero kung dadalhin mo yung pangalan, yun ang problema kasi. Bakit? Kasi pagka nagloko ka, damay ako. Diba? Kaya hanggat maaari, hindi natin pinapadala yung pangalan. Minsan ID or hindi ID yung tawag dito. Mga certificate lang. Kailangan minsan ng anak, magpapasok. Hindi na naman tayo katoliko, hindi natin pinabinyagan. Diba? Tapos, kakapanganak lang, kailangan minsan ng baptismal certificate o dedication certificate para ma-process yung mga papel. So, hanggang doon lang. No? Praise God. Meron din tayong mga ganon. No? Praise God. At dito makita natin, mga kapatid, sinabi din ng Biblia, magkakaanak siya. At kung saan pupunta yung nanay, sabi ng Biblia dito, sa Revelation, doon din pupunta yung anak. Amen. Praise God. Kaya pag nakawala ka sa nanay, RCC, siguraduhin mo nakawala ka sa anak. Kasi pag anak din yung napuntahan mo, tandaan nyo ito, mga kapatid. Simula nung maintindihan ko, nung huminto yung gawain, pumunta ako ng ibang churches. Nakipag-fellowship ako ng Christian Church, Trinitarian yun. Ang problema, pag nandun ka na, tapos nangangaral, hindi tayo sanay sa babaeng nangangaral. Alam nyo noon nga, nipatayuin nga sa pulpito. Kasi sabi ni Brother Banam, woman should not invade the pulpit. So, hindi ibig sabihin hindi tatayo sa pulpito kasi noon halos ganoon eh. Hindi mo patayon sa pulpito, dyan lang sa baba. Diba? Ibig sabihin lang ni Brother Banam, hindi sila dapat mangaral. Amen. Diba? Kahit wala ka sa pulpito, kahit nasa Bible study tayo, tapos nandun naman yung pastor, hindi pwede mangaral yung babae doon. Diba? Praise God. Pero kung puro babae, okay lang yan, walang problema. Pero pag may lalaki, kahit unbeliever pa yung lalaki, kailangan lalaki yung nakatayo. Harap. Diba? Praise God. Kahit nga magpaawit. Diba? Hindi nagpapaawit yung babae. Okay lang yan mag-back up, pero magsusunglit yung babae, hindi pwede. Praise God. Diba? Bakit? Kasi hindi pinahintulutan ng Diyos ang babae ay mamuno sa lalaki. Bakit? Kasi balik tayo sa Genesis ulit. Diba? Bumagsak ang tao dahil sa babae. Diba? Babae ba nagkasala? Hindi lang babae, pati si Adan. Dalawa sila nagkasala. Diba? Pero ang babae ang
nadaya, no? So dumating pa ang panahon mga kapatid, yan yung Dark Ages, no? Kaya kung mapansin nyo, sa bawat mga churches may pangalan yan, at bawat pangalan ay mayroong meaning. At yung meaning ng pangalan, yun yung nangyayari sa loob ng age. No? Kaya sabi ni Brother Branham, there is something about the name. Kaya pipiliin natin yung ipapangalan natin sa mga anak natin. Diba? Praise God. Kasi pagka pinangalan mo yan sa anak mo, mga kapatid, mayroong karakteristik o mayroong katangian nung pangalan na yun na dadali ng anak mo. Praise God, no? Kagaya nga ni si Jacob. Ang ibig sabihin ng Jacob ay mandaraya. Kaya nung naging buhay niya, nung hindi niya panamit ang Diyos, mandaraya siya. Dinadaya niya si Laban, di ba? Praise God. Hindi niya lang nadaya yung asawa niya, siya yung nadaya. Di ba? Yung una dapat ang papakasalay si Rachel kung na magkamali. Di ba? Nauna yung panganay, si Leah, kasi sabi nila, ano ba yun? Hindi kagawian nila na mauna ang bunso. Mauna dapat ang panganay, di ba? Pero nung mamit niya ang Diyos, pinalitan yung pangalan niya. Anong pangalan niya? Israel, di ba? Prince, praise God. Kaya makita natin yan ito naman yung pang-apat. Di ba? So wala na, sabi nga, sinipsip niya pati yung asap, yung buhay mismo. Di ba? Nung halaman ay kinuha niya na. Dito ba tayo natapos? Dito ata tayo natapos. Dito nga. So dito, babasahin na natin. Dito lang. Kasi makikita natin mamaya yung pangalan ng pang-apat eh. So sabi niya dito, sa Restoration of the Bride, for killers took it, for messengers destroy it, for messenger of death took it away in dogmas, for messengers of righteousness restore it back again. So apat na stage yun para masira yung puno ng bride tree, praise God, pero ibabalik ito ng Diyos sa pamagitan ng apat din ng messenger. Praise God, isasauli niya ito, no? So makita natin, basahin ko na lang yung mga highlighted, no? Sabi niya, dito sa panahon ni Ezekiel, sa panahon ni Ezekiel, mayroong dry bones in the valley. Yung dry bones in the valley, apat din na stage yun, mga kapatid. No? Sabi niya, but the life only come not only when the sinew skin was on them, but when the wind blow upon them, that's when come back that fourth message of life was brought back. Kasi dito, apat na stage yun. Yung una ay, kung daw magkamali, ay ugat. Pangalawa ay litid, yung mga laman. Pangatlo ay balat. Kasi buto lang yun eh. So nagkaroon na ng ugat, pagdating ng ugat, hindi mo kang tao, ugat lang eh, saka buto. Pagdating ng laman, hindi pa rin mo kang tao. Diba? Makakita ka ng tao na gano'n, walang balat, diba? Puro laman, diba? Matatakot ka. Pag pangatlo, may balat na. Sabi nga niya, mukhang buhay pero walang buhay. Diba? Yung mga buto na yon naging mukhang tao. Kala mo may buhay. Kaya maraming Kristiyano, mga kapatid, mukhang may buhay pero walang buhay. Amen. Diba? Bakit? Kasi pangapat na stage, kailangan dumating yung hininga. Amen. Yung wind. At nung hingahan yun, mga kapatid, doon nagkaroon ng buhay yung mga kalansay na yun. Diba? Kaya pagdating sa atin, pag ikukumpara mo sa mga, diba? Kasi apat lang yan eh. Diba? Lutheran, Methodist, Pentecostal. Pagka kinumpara mo yung Pentecostal minsan sa mga message believer, mukhang may buhay. Diba? Minsan yung pananamit, pareho. Yung buhok, pareho. Yung awitan, minsan pareho. Amen. Diba? Mas masigla nga eh. Mas may buhay. Diba? Kasi doon sila tumatalo. Amen. Diba? Kung ano man, diba? Praise God, nagsisigawan. Naalala ko noon nung, saan yun? Nasa bar kami, sa Ibra kami. Ganun. Diba? Ang ingay. Praise God. Kaya makita nyo mga kapatid, pinalitan lang minsan yung tugtog eh. Oh, kulang na lang magsayawan doon sa loob eh. Diba? May mga disco light pa. Diba? May pausok pa. Alam niyo yung pausok? Diba? Praise God. Pero walang buhay yun. Amen. Kailangan dumating yung pang-apat. Diba? Dahil yung mensahe mismo ang magbibigay buhay. Praise God. Kaya sabi nga ng Biblia, no,
mga mukhang buhay pero sabi nga hindi nila alam naglalakad sila na patay. Diba? Sabi niya pa dito, the fourth light is to come that will bring forth the same signs. Justification brought back the pulp, ba? Umusbong. Sanctification brought back the bark, yung kanyang puno mismo. Diba? Doctrine of holiness, what brought back the leaf. Pentecostal, what is it? Pentecostal leaves clap their hands, joy, rejoicing. Pentecostal, what the fourth was the word itself. Ba? So una, justification, may umusbong. Praise God. No, nahalaman, tingnan natin, ba? Ba, una, justification. Ba, sumunod, sanctification, nagkaroon na ng covering. At sabi niya yung Pentecostal, di ba, nagkaroon ng mga dahon, fellowship. No? Kaya nga yung mga dahon, pag umihip yung hangin, di ba, parang nagpe-fellowship sila, kahalin tulad ng fellowship sa Pentecostal. Di ba? Praise God. At pagkatapos, kailangang bumalik yung bunga. Ano yun? The word itself. So, kung pwedeng, kaya may mga, minsan, di ba, sabi niya nga, kaya may mga gawain, mga kapatid, minsan ang hirap tanggapin, ang hirap pakinggan, di ba? May mga gawain akala nila okay na, pero hindi pa pala. Ba, kasi yun ang pinakamasakit, mga kapatid. Naglilingkod ka ngayon, akala mo ligtas ka, pagdating ng panahon, di ka pala ligtas. Amen. Binigay mo na lahat, di ba? Pagpapagod mo, lahat ng effort mo, pera mo, oras mo, talento mo, pagkatapos, pagdating doon, hindi ka pala ligtas. Ba? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, pagka magninegosyo ka, siguraduhin mo may kita ka. Amen. Ba? Praise God. Pero ang whole purpose ng negosyo ay makabuild ka ng customer. Oh, kaya dito rin pagdating sa pananampalataya, pagka umatin ka ng isang church, kaya nga sabi ko, pag-aatin ng Trinitarian, ekis na yon, di ba? Kumbaga sa matik yun. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid pagka umatin ka sa RCC, that is the mark of the beast. Pag umatin ka sa mga labas sa RCC, mga Protestant, di ba? Protestant churches, ano yan? Image of the beast yan. Di ba? So kung makita niyo mga kapatid, kahit saan ka pumunta doon, ekis ka. Di ba? Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, kung hindi ka lang din atin ng gawain, di ba? Kahit na minsan may mga problema, may mga hindi pagkakaunawaan, diba? At least message churches. Kasi pag message church yan, magbabasa yan ng message. Diba? Kung darating ang panahon mga kapatid, mag-iiba na yung interpretasyon ko, diba? At pagkatapos wala na ako sa ayos, at pagkatapos yung mga kapatiran ay nasa ayos, isang araw tatanggalin ako ng Diyos. Diba? Ibababa lang ako ng Diyos. Praise God. Pag hindi na ako qualified, makita ko hindi ako qualified, bababa lang ako. Diba? Pero pagka matigas yung ulo ko, diba? Isang araw, baka kunin na lang ako ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi ko mga kapatid, siguraduhin nyo. Kaya nga, sa ilang taon na tayo? 8 years. Sa 8 taon mga kapatid, diba? Kung babalikan natin, tinitiyak ko sa inyo, sinisigurado ko sa inyo, luwain ito ng Diyos. Amen. Diba? Ilang beses na pinatunayan ng Diyos. Praise God. No? Hindi tayo nakabase sa dami, hindi tayo nakabase sa gara ng gawain o kung ano man. Kundi nakatingin lang tayo sa salita ng Diyos. Praise God. Kasi anuhin natin na praise God, madami tayo, tapos lahat tayo pupunta ng impyerno. Amen. Diba? Praise God. Kaya nga sabi nga nila, bakit pinagpapala? Diba? Kaya nga sabi nga ng mensahero yun yung lagi nilang sinasabi. The unbiblical, sabi niya ganyan, unbiblical na lagi nilang sinasabi, bakit sila pinagpapala? Bakit sila dumadami? Bakit daming naniniwala? Bakit madaming nagpapabautismo? Kung sila nga ay hindi nga totoong gawain. Diba? Praise God. Pero tanda natin hindi ganun. So ganyan yung 4 na stage. Sabi nga, the word made flesh, fruit of the proof of the resurrection, sign that Christ has finally, after justification being planted. Kaya sa panahon natin, hindi na tayo nagtatanim. Wala nang pagtatanim kasi naitanim na lahat sa panahon ng mensahero, yung hiling binhi, which is yung salita ng Diyos, ay naitanim na. Amen. Maaanihin na lang. Sabi niya, justification being planted, sanctification being planted, baptism of the Holy Ghost, organization died out. Kaya sabi ko mga kapatid, diba, anong organization itong sinasabi niya? Ito yung mga
iglesia na ang sistema ay makatao. Amen. Di ba? Patay na yan. Sabi niya, died out and Christ has again centered himself like the cup of the pyramid. Amen. Ba? Kaya nga makita natin mga kapatid. Eh sabi ko lagi mga kapatid, patay na yung denominasyon. Ba? Bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon? Ba? Madami silang activity, madami silang pagpaplano, pero tandaan natin mga kapatid, kaya dito hindi tayo masyadong nagpaplano. Ba? Bakit? Minsan nagpaplano tayo, pero sabi ko nga mga kapatid, bahala na ang Panginoon kung ano ang kalooban niya. Ba? Praise God. Kaya nga yung pagbili natin ng lupa, pinaplano lang natin. Ba? Pero hindi nga natin alam paano tayo makakabili. Kasi nung unang September yun eh. Parang, kung ako magkamali, nasa 25. Parang ganyan, 25 siguro yung cash. Kalimutan ko na eh. Na, lakad-lakad kami nila Brad tayo, hahanap kami ng lupa. Hoping makabili kasi sa tingin ko, yung lupa na mabibili, mga 10 to 15 lang. Oh, yung pala, mahal na yung mga lupa. Diba? Pero dumating ang panahon, nagkaroon tayo ng lupa. Diba? Nabakuran na, mamaya susubukan natin kabitan ng barbed wire. Oh. Praise God. Pagkatapos, hindi natin minamadali yun, di ba? Ang gusto kong mangyari ay mailatag natin yung buong foundation. Diba? So, maliyautan natin yun, nakasimento yun, tapos may abang na, tawag dito, may abang na bakal. Diba? Para pagka pinagpala tayo ng Panginoon at kaya na natin sundin yung original na plano, ganoon ang gagawin natin. Diba? At least yung pundasyon nakaabang na yun. Praise God, no? Kasi mahirap kung mamadaliin natin tapos hindi maganda, no? O di baling mabagal, wala pa namang hindi na July pa naman ulit ata yung tag-ulan, matagal pa, di ba? So, pag-pray natin na pagpalain tayo ng Panginoon, no? At magawa natin ng kasi ano yun eh, mag-church yun eh. Diba? Kaya gawin natin yung best natin. Praise God, no? Hallelujah. At sabi pa dito, basahin ko lang. Sabi niya, to understand the subject even more clearly, it will now be wise to approach it from the standpoint of a church through the ages. Up until now, we have been thinking in terms of the removal of the names of the individuals. Now we want to consider not the individual, but the group represented in the church. To do so, we will liken the church through the age to the wheat plant. Sabi niya, para mas maintindihan natin yan, yung tulad natin yung church through the age, sa pamagitan ng isang halaman, wheat plant. No? Kaya yung halaman natin kanina, trigo yun, wheat plant. No? Kung tawagin din natin ay bride tree. Sabi niya, a grain of wheat is planted to the end that a single grain of wheat will reproduce and multiply itself through a certain process during a certain period of time. Sabi niya, ang purpose ng pagtatanim ng isang binhi ay para ma-multiply ng binhi yung sarili niya. Ang purpose ng pangangaral, mga kapatid, kaya nga wala itong ibang purpose kundi siguraduhin na lahat tayo mapunta sa rapture. Amen. Diba? Yan lang ang pinaka-purpose niyan, mga kapatid. Hindi purpose ng pangangaral ay comfort ka. Hindi lang yun. Kasi minsan may mga pangangaral na hindi comforting. May mga pagtutuwid ang Diyos sa pangangaral. At walang tao na gustong-gustong tinutuwid siya. Kasi ibig sabihin lang nun mali siya. Diba? Kaya tayo, minsan, ayaw natin patuwid. Bakit? Ayaw natin minsan aminin na mali tayo. Diba? Kaya makita natin, ang purpose niyan ay dumaan sa isang proseso at ma-multiply niya yung sarili niya. Sabi niya, that single seed will die. Kaya nakaraan pinakita natin, yung binhi na yun ay si Kristo. Kailangang mamatay ni Kristo, may libing, at mabuhay na maguli para may reproduce niya yung buhay na nasa kanya. Kaya nagtagumpay siya, di ba? Nahati-hati yung spirit, hindi nahati-hati, no? Paano ba? Pinarte niya yung espiritu niya, di ba? Sa mga alagad. Kaya yung buhay na kay Kristo ay nasa mga alagad din. Kung anong ginagawa ni Kristo, ginagawa din ng mga alagad. Diba? Kaya kailangan niyang mamatay. Ganon din. Diba? Gusto mong maligtas yung pamilya mo, gusto mong, sabi nga makatanggap ang pamilya mo, kailangan mong mamatay sa sarili mo. Diba? Kailangan mong mamatay sa kalooban mo, sa sariling kalooban mo, para makapag-reproduce ka. Hanggat hindi namamatay yung isang Kristiyano, hindi siya makareproduce. Praise God. Kaya kailangan mong mamatay. Sabi niya, but in dying,
the life that was in it will come up into a plant, which in turn will be the bearers or carriers of that life, which is to come back to originality in a multiplied form. Ba? Kaya makita natin yung buhay na yon, nung mamatay yung binhi, umakyat yung buhay. Ba? Tumubo. Napunta sa dahon. Tumubo ulit, napunta sa sanga. Hanggang dumating doon sa bulaklak. Ba? Praise God. At pagdating sa bulaklak, nagkaroon ng bunga. Pagdating sa huli, anong anihin? Yung bunga. Bakit? Yung buhay kasi nasa bunga na. So, kahit nandito ka, parte ka ng plant. Pero ikaw ay, sabi nga natin, di ba? Kasi ang tinitipo natin yan sa church ages eh. Yung unang dahon, yan ay Lutheran. May buhay ba na dumaan doon? May buhay. Pero ang problema, hindi na natili yung buhay doon. Umakyat na dito na sa bunga. Diba? Nasa bride age na. Kaya makita natin, hindi masama yung mga salita ng Diyos na tinanggap nila noon. Pero hindi sasapat yun. Praise God. Kailangan mong sundan yung buhay. Kasi yung buhay gumagalaw na sana nasa tuktok na. Kailangan ng mahinog. Diba? Praise God. Kaya nga, kailangan ang pananampalataya natin lumalago. Praise God. Sabi nga pa dito, Jesus the great royal seed died. Diba? So yung royal seed, that matchless one who is the life of the church stands in the midst of the church for all 7 church ages, giving his life to the church, the carrier or bearer, to the end that his very life will be produced in bodies like unto his in the resurrection. Sabi niya pa, pasa na natin ito. Sabi niya, when the church came up, she was one little leaf. Ba? Pagdating kasi sa Dark Ages, namatayan. O, tignan natin mamaya yung illustration. Paglampas ng ng Dark Ages, pagdating ng Sardis, pagdating ni Luther, nagkaroon ng maliit na dahon. Now that don't like the grain, but that went into the ground at all. But it's a carrier of the life. So tanda natin, yung binhi na nalaglag, kailangan sa huling panahon, ganun yung itsura natin. Sabi natin ganun. Yun yung hinahanap, yung binhi. Nung malaglag yung binhi, may prosesong dinaanan yan, may umusbong galing sa binhi. Ano yun? Dahon. Sabi niya, hindi yung binhi. Pero naging tagadala yun ng buhay para yung binhi ay lumabas. Diba? But it's the carrier of life. Now what happened? Sabi niya, now the man says, oh, I got a good field of wheat. No, you have. Potentially, he has. What happened? The next comes up was Zwingli. No? Kasi, yung pagka dumadaan ako dun sa Borak, may palayan dyan eh. Makikita nyo yung, ano ba tawag dun, yung ulo niya. Kasi yung ulo niya, yung may mga binhi, palay. Diba? Yung ulo niyan, pagka unang usbong yan, pagka hindi pa hinog, sabihin natin, hindi pa hinog, tuwid yan. Ganyan yan. Pag tinignan mo yun, kala mo may binhi. Pero pag pumunta ka doon, bubuksan mo yung, ano tawag doon, yung parang dahon niya, na magiging ipa. Pag buksan mo, walang laman yun. Bakit? Di pa hinog eh. Diba? Malalaman mo na hinog yung palay pagka yumuyubo na, pag dilaw na. Kasi pagka dumadaan ako doon na summer yan, pagka mainit, matindi na yung init, makikita mo, naninilaw na yung mga palay. At pagkatapos, nakayuko na yan. Praise God. Kaya sabi niya, pwede mong sabihin, di ba, nakita ko, green. Puro green yun. Sabi niya, I got a field of wheat. Sabi niya, no, you have. Potentially, he has. Pero hindi pa. Wala pa yung binhi. But what happened? The next come up was Zwingli. That was another move that come up after Luther. Still, that wasn't it. It's a blade. Then the stalk put forth many blades, such as Calvin and so forth, come up. Finally, the Anglican Church raised up. All blades, see, all of them just exactly alike. The same thing. Ba? Sabi niya, I said potentially yes, and that was you Lutherans in the Reformation. Putting forth your blade. So sabi nga, yan yung binhi. Yan yung Pentecostal. Yan yung binhi. Diba? Dumating ang panahon, sabi nga, yan si Kristo. Nung si Kristo ay mamatay, siya yung binhi, napailalim siya sa lupa, ay libing, nabuhay na maguli, diyan nagumpisa yung New Testament Church. Nung magumpisa ang New Testament Church, mga kapatid,
namunga sila na namunga. Ang problema, dumating ang panahon, halos mamatay sila. Sabi niya dito, see, the corn began to grow after it had rotten in the ground during the dark ages. No? Namatay ulit yung binhi na yon. Yung original church namatay yon. Binura sa history. Pinagpapatay yung mga Kristiyano sa dark ages. Sabi niya nga, napailalim sa ilalim ng lupa sa dark ages. Pero dumating ang panahon, sabi niya nga, Lutheran, lumabas kayo. Kayo yung unang dahon. Diba? At pagkatapos, sabi niya, si Calvin, diba? Una, si Luther, si Zwingli, si Calvin, diba? Anglican Church. Kaya nung nangyari, dumami sila ng dumami. Sabi niya, umusbong yung dahon. Doon sa isang quote na binasa natin, di ba? So sa madaling sabi, tumutubo na ulit yung iglesia ng Diyos, pero walang binhi. Nasaan yung buhay? Nasa loob niya. Diba? Basahin pa natin, sabi niya, after several joints, there were fine large stalks, and one day a tassel of silk appeared. Hanggang dumating ulit sa isa pang stage, dumating naman yung tassel. Diba? The tassel of silk looked down at the blades and said, you old formal Lutherans haven't anything. Look at us, we're the breeders, the great missionaries. Our day is the missionary era. Kaya dito in-illustrate niya. Pagka yung tassel, mamaya makita natin yung itsura. Ito ata yung tassel, kung ang kamali. Bulaklak yan eh. Yan yung bulaklak nung puno ng trigo. Diba? Naturally, mas mataas yung bulaklak sa mga dahon. Amen. Kaya yung tingin ng mga Methodist sa mga Lutheran, mas mataas sila. Diba? Sabi niya, that tassel age was the Wesleyan age. There were the greatest missionaries and even excelled us in our age. What did that age do? It scattered like pollen in the breeze. Sabi niya pa, then what happened? That the wheat changes and the corn changes and everything changes. What comes was a tassel. You might call it a tassel. Well, when it did, look what hangs on it. Little pollens. Now that looks just a little bit more like the original grain. Diba? Pagdating sa tassel, halos kamukha na ng binhi. Sabi niya, when in that, the blade, kung titignan mo, kung ikukumpara mo yung blade sa tassel at sa binhi, mga kapatid, mas malapit, mas kamukha ng tassel o ng bulaklak yung grain. Sabihin natin, kung ilalapit mo sa katotohanan, mas malapit sa katotohanan yung Wesleyan kaysa sa Lutheran. Diba? Sabi niya dito, well, Wesley's message was closer to the Bible than Luther's. You know that. Is that right? What is all them like little tassel now? There was the Wesleyan, Methodist, the Nazarene, Pilgrim Holiness, United Brethren, all those under sanctification. Yan pala yung tassel. Diba? So yan ito yung grupo nila nila Luther, Zwingli, Calvin, di ba? Pero dumating ang panahon, nagkaroon ng tassel, di ba? Bulaklak. Ano yan? Wesleyan age. Sino yung mga nandyan? Nandyan yung Methodist, nandyan yung Nazarene Pilgrim Holiness, nandyan yung United Brethren. Lahat nung under ng sanctification. Nandyan na yan. Di ba? Pero may sumunod pa. There is another stage. The stage is when the husk or shaft is formed to cover the seed. Magpo-form na, mga kapatid, ngayon namulaklak na. Kailangan mag-form ng husk o ng ipa kasi yun sa Tagalog. Nang ipa na green, papalibutan niya na yung bulaklak. Diba? Sabi niya dito, form to cover the seed. Bakit? Kasi yun yung magiging parang sinapupunan ng binhi. And that is exactly what happened in this spiritual cycle. Ano pa natin? But I have walked in the grain field many times, and there in late summer, I have plucked the heads of wheat and rubbed them in my hand to get some grain. Diba? Pumunta siya sa isang grain field, mga kapatid, late summer. At pagkatapos, kasi nga sabi ko, mga kapatid, pag titignan mo minsan yung palay, parang may laman na. Pero nung pumunta si Brother Branham, sabi niya, na-surprise siya, there wasn't any corn of wheat in that shop. Though indeed, it surely looked as if wheat were there. Pero pag tingnan mo, talagang kala mo. Kaya sabi ko, mga kapatid, may mga taong pag tingnan mo, kala mo, believer. Diba? Pero sabi nga, wala pang laman. Praise God. Sabi nga, this is a perfect picture of the so-called Pentecostal
move. Ano daw yun? Pentecostal move yun. Wala palang laman. Mukhang may laman, pero wala. Ano yun? Pentecostal move. Kaya hanggat nasa Pentecostal move ka ng buhay mo, walang laman yan. Pag hinangin ka, dadalhin ka lang. Bakit? Walang laman eh. Hindi mabigat. Diba? Praise God. I mean, this stage was the danger period that Jesus spoke of it in Matthew 24:24. Pero ito mga kapatid, sabi ko nga, itong Matthew 24:24 sa panahon natin, hindi na ito Pentecostal. Pag nalaman mo, di ba? Sabi ko nga, hindi ka madadaya ng Pentecostal. Pagka may mga aral dito at pagkatapos sabi nga hindi message believer. Pag nalaman nga na hindi message believer, hindi nga papatayin dito. Amen. Minsan nga message believer na, hindi ko nga pinapatayo. Diba? Yung hindi pa message believer. Praise God. Kaya pagka dito, sabi niya, deceiving the very elect, sino ito? May mga nakapasok kasi sa loob ng circle ng message. Amen. Diba? Kasi pag walang quotation, hindi mo tatanggapin eh. Ngayon, ang ginagawa nila, ginagamit nila yung quotation para sa pansarili nila. And so-called Pentecostal age was the true seed, but it proved to be just the carrier to carry the life over into the age in which the true restoration comes. And the white bride is manifested in the power spoken by Ezekiel 47:2-5. Diba? Tingnan pa natin. So, 4 na stage. Hindi 4. May isa pang stage. 3. May pang-4, makita natin. Una, yung pagka-usbong ng mga dahon. Sumunod yung tassel. Sumunod yung shaft stage. Diba? Lutheran, Wesleyan, Pentecostal. So, may isa pa. And what comes after then, it finally, what did it do? Organize, died. No? So, dito kasi, nag-organize kasi yung, diba? Praise God. Pagka nag-organize na ang isang church, mga kapatid, patay na yun. Amen. Sabi nga na mensahe, pagka ang isang church ay nag-backslide na, hindi na ulit babangon yun. Oh. So, for example, yung isang pastor ay nag-backslide na. Naglag sa babae, diba? Babagsak na yung church. Hindi na kailanman uusbong yun. Bakit pinagpapala? Sa mata ng Diyos, wala na yun. Amen. Diba? Ang kailangan mangyari doon, kailangan bumaba ng pastor at kailangan magtayo ng ang Diyos ng iba. O, kasi pag isang pastor ay bumagsak sa babae, mga kapatid, wala nang bangunan yun. Kahit gaano ka-gifted, kahit gaano kagaling. Diba? Sa mata ng Diyos, kahit na pinagpala pa sila, kasi nang sabi nila minsan bakit gano'n? Pinagpapala na lang. Pinagpala ulit ng Diyos yung gawain niya. Biro mo, ang dami na namang outreach, ang daming Bible study. Diba? Praise God, hindi natin sinasabing hindi. Diba? Pero tanda natin kung siya ang tatayong pastor doon. Alam niyo mga kapatid, kung naiintindihan natin mga kapatid, pagka ikaw ay ministro, pastor ka, may qualification yan. Diba? At pagkatapos bumagsak ka, at pagkatapos nananatili ka, dahil minsan dinadahilan mo, walang iba. Diba? Hihintay ka ng sabihan ko, pagka mayroong umusbong bago ka bababa, diba? Tapos nagpapakilala ka pa rin na, alam niyo mga kapatid, kung ako yung nasa ganung kalagayan at walang iba, hindi ako papakilalang pastor. Hindi tatanggap ng mga ikapunyo, hindi ako tatanggap. Amen. Diba? Bakit? Kasi curse yan eh. Amen. Praise God. Pagka dumating sa ganyan, sumpa yan mga kapatid. Diba? Praise God. Kung pwede lang na tumawag tayo ng kasi hindi tayo sa denominasyon. Sa denominasyon kasi gano'n. Pagka yung pastor nagkamali, papalitan lang yun. Papadala sila. Pero tayo hindi gano'n. Diba? Praise God. Kaya nga sabi ko nga, hindi itong gawain, hindi ito barkadahan. Amen. Hindi ito pakisamahan. Hindi tayo dito, praise God, na sabi nga tawag dito, brotherhood lang. Gawain ito ng Diyos. Praise God. Kaya nga bawat galaw natin dito, pag nagkamali tayo, apektado lahat. Diba? Kaya nga kapag may ginagawa tayong mali, hindi tayo pwedeng tawag dito, mag-Lord Supper, diba? Na hindi natin na-expose yan. May samahan kayo ng loob ng kapatid, hindi ka pwedeng mag-Lord Supper. Diba? Kailangan ayusin muna yan kasi pag nag-Lord Supper ka na ganyan, praise God, apektado tayo lahat. Oh, sabi niya dito, the first little grain of wheat comes out on the stalk of a wheat. It absolutely looks like the grain.
Diba? Is that right? But what is it? It isn't the grain. So close that it would deceive the very elect if possible. Eh, sabi ko nga mga kapatid, hindi lahat, sabi ng Biblia, hindi lahat ng Israel ay Israel. Hindi lahat ng message believer ay message believer. Amen. Diba? Kundi yun lamang mga totoong message believer. Praise God. Kaya makikita niyo mga kapatid, pagka nakamit ka ng believer, mga kapatid, yung sinasabi mo at sinasabi niya magtutugma yan. Kasi pareho kayo yung sinasabing mensahe. So makita natin, ganyan yung nangyari, di ba? Ano yan? Soft stage. Yan yung Pentecostal. Kaya pag tinignan mo yan, kala mo may binhi sa loob. Pero sabi ni Brother Branham, walang binhi yan. Kasi, bakit? Unti-unti pa lang nabubuo yung binhi. Sabi niya, it's just the shock. Ipa lang yan of the corn. Or the shock on the wheat. It's only did to protect it. Kaya pala, imagine mga kapatid. Bakit umusbong itong mga churches sa 7 church ages, yung Lutheran, Methodist, Pentecostal? Alam niyo kung bakit? Para sa iyo. Kasi dala-dala nila yung buhay. Dala-dala nila yung buhay. Diba? Kasi kung hindi umusbong yung Lutheran, saan dadalo yung buhay? Diba? Kung hindi umusbong itong, praise God, itong Wesleyan churches, mga kapatid, yung mga holiness group, saan pupunta yung buhay? Mabumulaklak ba? Hindi. At kung hindi nga, sabi niya dito, ang purpose ng shock, ano yung shock? Pentecostal age. Anong purpose niyan? Kaya umusbong yan to protect the seed. Diba? Kaya makita natin mga kapatid, dahil dinaanan sila ng binhi, pinagpala sila ng Diyos. Dahil dinaanan sila ng buhay, pinagpala sila ng Diyos. Diba? Kaya pag kayo kay believer, mapagpapala yung mga tao dahil sa iyo. Diba? Praise God. Dahil dinaanan sila ng buhay, kinailangan silang ingatan din ng Diyos. Ay makita natin, pero sa huli, pagdating sa anihan, ang anihin lang ay bigas, yung palay. Magkasama nga yung palay at yung ipa. Kailangan dumaan yan sa threshing floor, sa gilingan. Praise God. Bago pa makukuha yung binhi mismo. Kaya makita natin, sabi niya pa dito, tanda natin, mga carrier lang yan. Tingnan natin ito. Sabi niya, carrier, the shock is it nurtured it. That's right. Then that is the seed itself. Sabi niya, the seed itself had to leave the shock. Imagine, yung shock, sabi niya, parang pag tinagalog kasi natin, parang inalagaan ng ipa yung binhi. Kasi lagi niya kasama niya. Kaya alam niyo mga kapatid, nung una ako makakilala sa mensahe, sobrang hirap umalis sa church. Bakit? Kasi may mga kaibigan na ako doon. Diba? Ang babait ng mga kaibigan ko doon. Ang babait ng pastor. Halos doon na nga kami tumira. Kami nila Carlo. Diba? Talagang inalagaan kami sa madaling salita, mga kapatid. Wala kang masabing masama sa kanila. Amen. Pero dumating ang panahon, sabi niya, the seed itself, yung binhi mismo, kailangan umalis yan sa ipa. Kaya dumating ang panahon, mga kapatid, wala kang magawa, tinawag ka ng Diyos, lumabas ako doon. Or the shock has to leave the seed. Dalawa lang yan. Is either lumabas ka o sipahin ka. Kasi nung huli na, kasi nung nandun kami, di kagad kami lumabas. Diba? Alam niyo, nung matanggap namin yung salita ng Diyos, mga kapatid, talagang malinaw na malinaw yan. Talagang sabi nga namin kay Pastor na, pabautismo kami. Bakit? Kasi isipin mo, naglilingkod ka sa Diyos, di ka pala nang patawad, nabautismo kami sa pangalan ng Ama ng Espiritu Santo eh. Pero sabi ng Biblia, para matanggap yung pagpapatawad ng kasalanan mo, kailangan mo mabautismo sa pangalan ng Panginoon. So, sabi namin kay Pastor na, pabautismo kami. Pabautismo kagad kami. Kasi, doon sa pangangaral nga ni Pastor natin, paano kung masagasaan ka bukas? Umamaya ka. Hindi ka na nakapabautismo. Praise God. Kaya sabi nga namin, pabautismo kami. 4 kami yan. 3 kami una. Ako, si Brother Eric, Brother Nantig. Tapos si Carlos sumunod. Diba? 4 kami. So, nandun na kami sa church na yon. Hindi kami umaalis. Kasi sabi sa amin ni Pastor, i-share nyo. Kasi meron namin yung mga initiation namin yung mga youth doon. Hanggang sa pinatawag kami. Pinatawag kami, sabi nga, kung gusto niyo lang ng
samahan, walang problema. Pero kung isi-share niyo yan, yan ang problema. Ang madaling sabi, kinik out kami. Dumating ang panahon, yung mga dating kaibigan namin na halos pamilya yung turing namin. Isipin niyo mga kapatid, dumadaan kami sa parehong daanan sa Lumiliko. Diba? Noon nga, hindi ako binabati. Parang ang turing sa amin, parang siguro, di ko rin alam. Diba? Kasi sabi din ng Biblia, nibatiin nga, siguro binanggit din to. Nibatiin nga yung mga ganyan. Diba? Yung mga nagdadala, kasi ang tingin sa amin, nagdadala ng maling aral. Kulto. Kasi pag nagbautismo ka daw sa pangalan ng Panginoong Isus, kulto ka. Pero nasa Biblia, siguro si Pedro kulto. Kasi nagbautismo din sa pangalan ng Panginoong Isus. Si Pablo kulto rin. Diba? Pero dumating ang panahon, dalawa lang yan, is either lumabas ka, o isuka ka nila. Kaya ganun na nangyari sa amin. Nahinto yung gawain, pumunta din ako sa isang fellowship, dun sa fellowship ng asawa ko, nakasama ko rin ang asawa ko. Pero ang problema nga, babae yung nangangaral. Diba? Kaya kinestyon ko rin yung pastor, gano'n. Hindi rin ako tumagal. Diba? Bakit? Alam mo na yung totoo eh. Diba? Kaya alam mo na yung totoo, hindi ko maintindihan minsan. May mga taong lumabas na sa RCC. Tapos, bumabalik ulit. Alam naman nila, siguro, hindi ko alam, buo naintindihan. Alam mo naman na hindi dapat sumamba sa mga ribulto. Babalik ka doon, luluhod ka rin. Diba? Praise God. So, hindi ko maintindihan minsan yung ganon. Diba? Praise God. Minsan, sumasama ka doon kasi, minsan nakapangasawa ka ng unbeliever. Umaten ka rin doon. Pero alam mo, sa puso mo, hindi dapat yun eh. Diba? Kaya minsan, hindi ka magatagal. Praise God. Hindi ka maka-attend ng ibang gawain. Praise God. No? So, sabi niya, hindi ko natapos basahin. Ano daw? Kailangan, the seed itself has to lead the shock, or the shock has to lead the seed to get the seed into the presence of the sun so it can be ripened. Tandaan niyo mga kapatid. Unang proseso, kailangang maghiwalay yung binhi at yung shock. Amen. Bago ka ibabad sa presensya ng araw. Amen. Ba? Kahit na anong babad sa'yo, kahit anong pangangaral sa'yo, kung hindi pa humihiwalay, diba? Yung binhi at yung shock, ba? Yung denomination, yung espiritu ng denomination, yung espiritu ng Diyos, ay hindi pa naghihiwalay, di ba? Sabi natin, hanggat hindi ka nagdedesisyon, walang mahihinog. Praise God. Diba? Kaya kailangan mo magdesisyon para mahinog ka. Praise God. Okay, sabi niya, you'll never be able to tell but what that's the real grain of wheat in there. When the first little grain comes forth, look like a grain, but you sit down and open it up, you'll find out there's no grain there at all. Diba? Praise God. Ano ba natin? But remember, there is no more after the shock. Pagkatapos ng shock stage, wala na. Kaya nga, 7 lang yung age sa 7 church ages. Wala nang susunod. Kasi pag may sumunod pa, baka may susunod pa mensahero. Diba? Kaya 7 lang yung mensahero na yan. Diba? Remember, there was no more seed promised through a woman anywhere after Mary. And there's no more denominations promised after Pentecost. It's the rapturing bride coming forth from there, the seed, the word made manifest again. No? Kaya nga sa huling panahon, kailangan maging mahinog tayo. Kaya para mahinog, para magganyan ang kulay ng isang palay, kailangan niyang maarawan ng gusto. Ano mang halaman, hindi ako magkamali mga kapatid, kahit yung, di ba, yung bayabas. Pagka yung bayabas namunga na at nagsimulang umulan, mabubulok yun. Di ba? Uuhurin yun. Kaya pagkatapos ng Pentecostal, matindi yung ulan ng Espiritu ng Diyos sa panahon na yan. Kaya konting prayer lang, gumagaling, yung mga signs and wonder, nandyan yan, ulan yan eh. Diba? Pero dumating ang panahon, yung binhi ay kailangan ng mahinog. Kailangan nating mahinog. Para mahinog tayo, hindi natin kailangan ng ulan. Kailangan natin ng matinding init ng araw. Amen. Diba? Kaya sa panahon natin, hindi tayo nakatingin sa signs and wonder. Hindi tayo nakatingin sa mga himala. Diba? Praise God, pagpapagaling, pagpapala ng Diyos. Nakatingin tayo dun sa salita lang ng Diyos. Amen. Ano yung sinalita ng Diyos? Tingnan natin yung buhay natin dahil yun ang magpapahinog sa atin. Praise God. Kahit na anong ulan pa ang matanggap mo. Diba? Pagka nandito ka na sa stage na ito mga kapatid, ano mangyari sa'yo? Mabubulok ka lang. Kahit lang yun. Kaya sabi ko nga, panoorin nyo minsan yung ginagawa nila. Minsan mga palabas na lang. Diba? Yung mga nagpapalayas ng demonyo sa TV.
Nakikita niyo yun? Diba? Sabi ko sa inyo mga kapatid, kung kaya sabi ko nga, malibang, ba? Enticing spirit yun eh. Kaya yung mga naminiwala doon, si Kibulin nga, tumakbo, milyon pa yung bumoto. Diba? Diba? Hindi mo rin malaman kung mga, ano ba yun, binayaran ba yun o mga may enticing spirit. Diba? Kaya sa panahon natin mga kapatid, yung mga may discernment, makikita nila yan. Amen. Praise God. Kaya ganyan yung mangyayari. Diba? Yan yung shaft. Ito yung ring. Kailangan maghiwalay nung ipa sa binhi. Kasi binhi lang yung kailangan anuhin. Amen. Paano maghihiwalay yan? Kailangan dumaan yan sa threshing floor. Sa giikan. Kung sa Tagalog ata, giikan yan eh. Diba? Kung sabihin natin gilingan. Gilingan ng palay. Diba? Kailangan maghiwalay yan. The process is used to separate grain from chaff is threshing. Kaya may threshing floor tayo. Sa Biblia, yung threshing floor, may mga baka doon. Yung mga baka, praise God, kung ako magkamali, ay sila yung ginagamit para umikot yung yung gilingan. At pagkatapos may winnowing fan. Kaya pagka may bigas kayo, tapos magtahip kayo, di ba? Pag tinahipan nyo yan, merong ipa yan. Yung ipa, tinatapo natin yun. Di ba? Praise God. Pero yung niluluto natin, yung binhi lang, yung bigas lang mismo. Kaya kinakailangan ng isang Kristiyano ay dumaan dyan sa threshing floor. Kaya marami sa atin dumadaan sa trials. Dumadaan sa mga, sabi nga natin pagtitrain ng Diyos. Paano hihiwalayan yung binhi? Doon sa ipa. Pinubukpok yan sa ibang binabayo. Diba? Yung pangbayo-bayo, tawag doon. Diba? Kaya minsan, pagdating sa pulpito, binabayo ka. Bakit? Kasi kailangan maghiwalay yung binhi. Praise God, doon sa ipa. Praise God. Eh makita natin, iba yung pangangaral ng mensahe. No? So malapit na, kunti na lang. 6 na slides na lang. Sabi niya dito, this is convincingly seen by examining the wheat plant. A bare seed is sown, soon a blade is seen, but that is not the wheat yet. Then it grows into stalk, that is not the wheat. Life is there, but not the wheat. Then at the end of the stalk is a little spike that seems out a tassel. Still a wheat plant, but not a wheat. Not wheat yet. Then the plant is pollinized and we see the shaft grow. This looks mightily like the wheat, but it is not yet seed. Then forms that wheat into the husk. It is now back to what it was originally. Now the ripened wheat is harvested. So yan yung proseso. Oh. Sabi niya, let go over that again. Isn't it the tassel appears, then the pollen falls into the pistils. Part of that plant is quickened. Oh, here is that original seed that was planted. It produced a blade. That wasn't it. It produced a stalk. Not it either. Here comes husk. In which the wheat is to form. The omitting of the original seed that came up through the rest of the plant turns into seed. Why didn't the whole wheat plant go into the seed? Ang tanong niya, bakit hindi pwede yung buong halaman ay maging binhi? Because it was created to the end. Just part of that plant can go back to being seed. Because just part of that wheat plant is eternal life with it. Oh, kaya makita natin mga kapatid, salamat sa Panginoon kung binhi tayo. Amen. Diba? Maraming maliligtas. Pero pili lang yung mga may eternal life. Pili lang yung may mga binhi. Kaya sabi niya nga, yung mga tao na yun, pinagpala din ng Diyos eh. Yung mga grupo na yun, pinagpala din ng Diyos kasi dumaan yung buhay sa kanila. Pero sa huling panahon, mga kapatid, ang anihin lang ay yung binhi. Sabi, thus the grain of wheat that became a plant for the harvest is the record of the church. Yung wheat plant na yan, sabi niya, yan yung record ng buong church. And even as not all the wheat plant is wheat seed, and as not all the plant is used in the harvest, so with the church, all the church is not the bride. And neither is it all given eternal life, but a part of it is gathered into the garner, and a part of it is kept
that it might enter into eternal life in the second resurrection. So makita niyo mga kapatid. Diba? Tatlong bahagi sabi niya. Ang una, sabi niya, part of it, parte nyon, yung binhi, gagather yan sa garner. Pangalawa, may mga matitira, may mga itatabi para sila ay makapasok, might enter into eternal life in the second resurrection. Diba? Kaya pagdating ng second resurrection, diba, mayroong mga tao na magsasabi, Panginoon, kailan namin ito ginawa sa'yo? Na pinainom ka. Wala silang eternal life. Pero sabi niya, that they might enter into eternal life. So lahat ng mga taong, sabi nga ng mensahe, lahat ng taong minahal mo at nang mahal sa'yo, may reward yun. Yung mga nagbigay sa'yo, yung pamilya mo, may reward dyan. Praise God. Kaya nga imposibleng hindi ka mahal ng pamilya mo. Kasi minsan ang hirap pag ikaw mag-share mismo sa pamilya mo eh. Alam nila yung buhay mo. Minsan tatawanan ka lang. Diba? Minsan ano ka pa, insultuhin ka pa eh. Pabiro na insulto. Pero may ginawa silang mabuti sa'yo. Kasi sabi niya, dito sila papasok. At yung pangatlo, and part of it which is accounted shaft is burned into the lake of fire. Diba? Praise God. Sabi niya, what's the fourth stage of physical dry bone coming forth? But the life only come not when the sinew skin was on them, but when the wind blow upon them, that's when come back, that fourth message of life was brought back. Pwede ba tayong tumayo mga kapatid? So naman nakita natin yung apat na stage. No? Kaya nga sa huling panahon mga kapatid, hindi sapat na ma-justify ka lang. Diba? Justified by faith, diba? Hindi sapat na manampalataya ka lang at nagpabautismo ka. Diba? Kailangan din ng sanctification. Kailangan mong makapamuhay na may kabanalan. Kailangan mong malinis ka ng Diyos. Pero hindi rin yun sasapat sa panahon natin. Kailangan mong tanggapin yung bautismo ng Holy Spirit. Diba? Praise God. Kaya pag tinanggap mo yung bautismo ng Holy Spirit, sabi niya, tutulungan ka niya sabi niya ay, to access the gift. Diba? Kaya sa panahon natin, hindi lang sapat na ganun, kailangan mong ma-adapt. Diba? Kaya sabi nga, hindi lang sapat na maramdaman mo yung Holy Spirit sa buhay mo, kailangan makapanahan siya sa'yo. Praise God. Paano siya makapanahan sa atin kung makapanahan yung purong salita niya? Kaya sa panahon natin, hindi sapat yung gift. Kailangan ng purong salita para mahinog yung binhi na nasa atin. At kapag hindi nahinog yan, walang harvest time. Pag sinabing harvest time, yung binhi na naitanim ay kapareho na ng binhi na nasa puno. Praise God. Kaya naman makita natin mga kapatid, restoration of the bride tree. Diba? Nire-restore tayo ng Diyos. Noon, di tayo nagbabasa ng Biblia. Dumating ang panahon na kapag basa tayo ng Biblia, nirestore niya ang Biblia sa atin. Bakit? Para maintindihan natin yung pamantayan ng Diyos, para maintindihan natin yung kabanalan ng Diyos. Hindi yung kabanalan natin. Kasi tayo may sariling kabanalan, may sarili tayong katwiran. Pero ang gusto ng Diyos ay katwiran nga, yung ipahiral natin sa buhay natin. Diba? Hanggang sa dumating ang panahon, naging malinis tayo at hanggang ngayon, nililinis tayo ng Diyos. At tinanggap natin yung Holy Spirit. Paano natin malaman na tinanggap natin ang Holy Spirit sa panahon natin? Pag tinanggap mo ang purong salita ng Diyos. Dahil ang salita, sabi ng Panginoong Jesus, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu. Kaya sa panahon ni Luther, pag tinanggap mo yung mensahe ni Luther, tila baga, bautismado ka ng Holy Spirit. Kasi yun lang ang liwanag sa panahon na yun. Sa panahon ni Wesley, ganun din. Pag tinanggap mo yung mensahe ni Wesley, tila baga, bautismado ka sa panahon na yun. Pero sabi nga ng mensahe, nakasawsaw lang sila sa Holy Spirit. Pero sa panahon natin, pag tinanggap mo itong mensahe na to, hindi ka lang makakasawsaw. Kasi dito sa panahon natin, sabi nga, yung buong kapuspusan, praise God, ng salita, the fullness of the word ay ipapakita sa ating panahon. Praise God. At pwede ba nating awitin? Awitin natin yung Let Your Word Be Born. Kabisado mo yung Paul? Awitin natin Let Your Word Be Born. Hindi ko alam kung meron ako dito. Amen, yan ang gusto natin.
Amen. Mas naisilang ng Diyos yung salita niya sa puso natin. Let your word be born. Amen. Awitin natin. Hindi nagsilan mo. There was a tiny simple stable. Amen. Wala tayong manalangin. Simple stable, all beaten and worn, hardly a place, hardly for a king to be born, for a king. He didn't choose some place special, he didn't choose some place to reveal his majesty. So I know if I'll give him control, he'll be born in me. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger. Let your word, chorus. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger. For the last time, let your word. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me, let it start. Live inside this house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger of my heart. Let your word be born in the manger of my heart. Amen. Hallelujah. Yan nga nais namin, Panginoon, na ang iyong salita ay sumilang, Panginoon, sa puso namin, Panginoon. At Lord God, wala kami ibang nais to be restored, Panginoon, back to you, Panginoon. Lord God, kung may mga joy of salvation, Panginoon, mga bagay na kinuha ng Diablo sa amin itong nakalipas na panahon, Panginoon, relasyon, Panginoon, kalusugan, Panginoon, let it be restored to your bride, O Lord. Lord God, dalangin po namin, wala kaming ibang nais, kundi madatnan mo kami to be that bride, Panginoon, na walang wrinkle, that bride, Panginoon, na nakasuot, Panginoon, ng kabanalan na nagmumula sa iyo, Panginoon. O Diyos, hallelujah, ang dami mga bagay, O Diyos, dami namin pagkukulang, Panginoon, Lord, salamat sa biyaya, Panginoon, Lord God. Lord God, tulungan mo kami to die every day, Panginoon, nagdisiplinahin namin ang aming laman, Panginoon, at sumunod sa iyo, Panginoon, at hayaan mo nawa ang aming buhay ay maging living sacrifice sa iyo, Panginoon. At Lord God, dalangin po namin sa mga susunod na panahon at sa pagsisimula, Panginoon, ng taon na ito, Panginoon. We declare blessings, Panginoon. We declare breakthrough, Panginoon. We declare victorious, Panginoon. Victory, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord God, maging matagumpay kami sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, we declare, Lord God, ang mga pagpapala mo, Panginoon, para ma-provide, Panginoon, ang mga pangangailangan ng Iglesia, Panginoon, Lord God. At Lord, we are praying, Panginoon, sa mga malalapit na mga activities, Panginoon, Lord God, mga dadaluhang mga
gawain, Panginoon. We are praying din, Panginoon, sa ministerial meeting bukas, Panginoon, sa Manila. Pagpalain mo ang ministerial meeting, Panginoon, maging kami na mag-online, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon. Lord, we are praying, patuloy, Panginoon, ikaw po ang managana sa buhay namin, pagpalain mo ng mga kapatid namin na kasama sa Kulyon, Panginoon, nasa Manila, Panginoon, we pray, Panginoon. And Lord, may we be sanctified, Lord. Sanctify our lips. Nawa po ang bawat lumabas sa aming bibig ay mga pagpapala. Lumabas sa aming bibig, Panginoon, ay mga magagandang bagay. At Lord, let our life shine, Panginoon, to attract, Panginoon, ang mga tao, Lord. Lord, tulungan mo kami mangaral sa pulpito ng aming mga buhay, Panginoon. At Lord God, nawa ang pangangaral na ito, Panginoon, pangangaral sa pulpito ng aming buhay ay umabot sa puso ng mga tao nasa paligid namin, Lord. Pagpalain mo yung mga tao, Panginoon, na hindi namin nare-recognize na nag-e-effort sa gawain, Panginoon. Lord God, hindi namin nakikita, hindi namin nalalaman, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, naging mga kapatid namin, kapitbahay namin, Diyos na nag-aalaga dito sa church, Panginoon. Lord, magpala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng mga katuwang, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa buong araw na to, Panginoon, magmamaya sa mga gagawin, Panginoon. Gabayan mo mga kapatiran, Panginoon, pagpalain, Panginoon. Lord God, patuloy. Anumang kulang sa panalangin ito, Panginoon. Ikaw po magdagdag, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen, mga tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. At ngayong umaga, mga kapatid, ay umawit tayo. Muli, awitin natin. Yan na lang, bro. Awitin na lang natin. Let your word. Amen. At habang inawit natin, ay malayan po tayo magbigay sa ating Panginoon. Awitin natin, let your word be born. Sa mga nakakaalam po, ay awitin natin. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside His house of clay. Verse. There was a tiny, simple stable, all beaten and worn, hardly a place for a king to be born. He didn't choose some place special to reveal His majesty. Your word be born in the manger of my heart. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Our heart live inside His house of clay and mold me every day. Let your word be born in the manger. Your word be born in the manger of our heart. Amen. Tatawagin mo po si Brother Joel para po sa closing prayer. Panginoon Jesus, maraming po salamat, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Kami po yung puso papasalamat sa iyo, Panginoon. Yes. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Pagpalain po kami, Panginoon, pagtatapos ng aming panambahan, Panginoon. Pagpalain mo aming buhay, Panginoon. Lord, ang iyong salita, Panginoon, na
dumating sa iyong mga pamilya, Panginoon. Naway po, Lord, ay pumasok sa mga puso, Panginoon, sa silbing buhay po sa amin. Ito'y magsilbing liwanag, Panginoon, sa aligiman po ang makasinipang po, Lord. Naway mga buhay, Panginoon, ay magsilbing munting ilaw sa kadiliman, Panginoon. Ito'y makita, Panginoon, mga buhay, Panginoon. Paano yung buhay, Panginoon, ang naging buhay sa amin ay yung salita, Lord. Yun din po, Panginoon, ang aming mahalayang pastor, Lord. Pagpalain mo po siya, ganyan ka na po, pamilya, Panginoon, po sa bayan, Lord. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan, Panginoon, lahat ng kanyang umiibig sa kanyang lahat, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord. Nawa, ikaw po ang patuloy, Panginoon, ang pala sa kanya, Panginoon. Patuloy mo po siya ang pagkalutan, Panginoon, na espiritual na pagpapala, Panginoon. Huwag maging silbing daluyan, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, yung buhay sa salita, Panginoon. Pang kami rin, Panginoon, pagpapala ng iyong church, Panginoon. Maraming po salamat, Lord, ng mga kapatiran, Panginoon, ay pagpalain mo po, Panginoon, ang mga buhay, bawat katawan, Panginoon, na mayroong dinaramdam, Panginoon, ay pagkalutong po sa amin, magalingan, Panginoon. Batid po namin, Panginoon, na kami gumaling dahil sa iyong mga lakay, Panginoon. At yung mga sugat kami, Panginoon, ay pinagaling mo na, Panginoon. Kaya, Lord, maraming po salamat, Lord, sa tanghali po, Panginoon, nagpunta sa aming buhay, Panginoon. Nawa ang lahat, Panginoon, ito ang dalangin namin sa iyo, Panginoon, ay pagkalab mo po sa amin, Panginoon. Pagkalab namin, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, ay sa panahon ito ang buong kapuspusan, Panginoon, ay pinagkaloob na sa aming panahon, Panginoon. Ito'y aming pinasalamatan, Panginoon, sa Kristo'y aming tinanggap na, Panginoon Jesus. Maraming po salamat, ang aming kapagdalangin, ito sa pala ng Panginoon Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. At tayo po ay natatapos na, mga kapatid. Awitin natin, everybody ought to know. At panahon natin ang bawat isa. God bless you po. Everybody ought to know. Everybody ought to know where Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is the lily of the valley. Kailangan ba naman siya?